Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan. Alam po natin na marami sa ating mga kababayan ngayon ay sinasalanta ngayon ni Super Typhoon Uwan. I recorded this Saturday morning, pero ang aking panalangin, wala pong casualty sanang naganap, no? Ngayong linggo, dahil napakarami na pong krisis ang dinanas ng ating bayan. Kung papansin niyo, napakalungkot ng pagsalubong sa Pasko, no? Bagaman magpapasko, parang hindi natin feel yung saya minsan kasi ang dami nating mga kababayan na nagdurusa, bunga ng lindol, ang mga tinamaan madalas, no? Ang ating mga na babataang trahedya ay nasa Visayas, sa Cebu, and then meron tayong mga kababayan sa Mindanao, then sa Norte. I hope yung ating pagdiriwang ng Pasko ay panahon rin para magmuni-muni kung ano ba talaga yung diwa at saysay ng buhay. Marami sa atin hindi talaga pinalad na makaligtas sa mga trahedya, pero I hope and I pray we are reminded by the temporal status natin dito sa lupa. Kaya mas kailangan nating kumapit sa Panginoon. Sabi nga, no, mabuhay man o sa kamatayan, dapat nasa Panginoon tayo. At ang ating pag-uusapan po ngayon ay bahagi ng ating pamumuhay kasama ang Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo kasi hindi po biro yung magkaroon ng trahedya, no? At maraming mga dumadaan sa pagdurusa na kailangan nating ipanalangin at the very least. Okay? Tayo po ay manalangin. Salamat, Ama, dahil naniniwala kami na anuman ang aming mga pagsubok, kung kami iyong mga anak, nagsuko kami ng buhay sa iyo, hindi mo kami pababayaan. Ikaw na nagsabi, Panginoong Yesus, that you will be with us even at the end of this very age. At anuman ang aming mga kabigatan, we should cast all our cares upon you because you always take good care of us. At anuman ang aming mga kabigatan, mga tanong sa isip, you have brought and you have given us our comforter, you, our Lord Holy Spirit. Panginoon, patuloy mong patnubayan, iligtas sa anumang sakit, karamdaman at anumang sakuna ang aming mga kababayan na kasalukuyan ngayon na tinatamaan ng bagyo. Lord, mahal mo ang aming bayan. Naniniwala kami na anuman ang mangyari, maaring dadaanan namin itong pagsubok na ito. Pero mayroong kang dahilan, mayroong kang purpose para sa aming bayan. Anuman ang aming mga pagkukulang, Lord, in behalf of our leaders na hindi maganda minsan ng record sa pamamahala, patawarin mo kami, Panginoon. Sa aming mga pagkukulang, aming mga kasalanan, kami naninikluhod, kami nagpapakumbaba. Patawad, Panginoon, at linisin mo ang aming puso at linisin mo ang aming bayan. Dahil naniniwala kami, kayo pa rin ang Diyos ng Pilipinas. Patnubay, Panginoon, sa aming mga workers, mga first aid responders, yung aming mga doktor, aming mga local leaders. Lord, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, patuloy na bigyan ng karunungan para makaresponde sa mga nangangailangan. And Lord Holy Spirit, as we continue to study your word, patuloy na ikaw humipo sa puso ng bawat isa. May this word be an instrument of transformation of all of us. And be glorified, our Lord Jesus Christ, sa aming gagawin. Thank you, Father, for your goodness. This we pray in Jesus' name. Amen. Nagpapatuloy po yung ating series, Following the Master. Ano po bang dahilan bakit tayo tumatalakay sa series na ito? Ang totoo niyan, nung matapos po yung previous series, nagpe-pray po ako sa Panginoon kung ano ba yung kailangan ng marami. Hindi lang sa local church, sa Generation 316, kundi maging mga followers, no, ng Generation 316 Ministries FB page.
Sometimes sa ating mga church preaching, nakakalimutan natin yung sentro. So marami naghahanap ng modelo, lalo na sa mga kabataan, pero nasa isip ko, hindi po pwedeng makalimutan ang the greatest model of all, our Master, our Lord, our Savior, Jesus Christ. So nasa second month na po tayo ng ating series, and this time, ang ating pag-uusapan ngayon, paano ba ang mga prinsipyo ng Panginoon pagdating sa pagmamahal sa kapwa. So, follow the Master on biblical Christianity and discipleship. So, ang ating topic for this Sunday is Jesus and loving others. So, simulan po natin. Ang unang prinsipyo ng Panginoon pagdating sa pagmamahal sa ating kapwa ay ito. Relationship first. Alam nyo sa church, minsan nawawala tayo sa hulog, no? Sa dami ng activities, sa dami ng ginagawa. Pero tandaan po natin, ang church ay ang instrumento ng Panginoon para maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. So kung tayo nagkaroon ng personal renewal sa Panginoon, nung tayo tumanggap sa Kanya, kailangan matutunan din natin na ayusin yung ating relasyon sa ating kapwa. So ang tawag naman doon, relational renewal. Okay? So tinan niyo yung mga verse na ito. Ano sinabi ni Lord? Matthew chapter 22. Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it." So pareho siya. Parang two sides of the same coin. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. So ang sinasabi ni Lord dito, if you would summarize all the laws given by Yahweh, no, sa mga Israelites, you can read that sa Old Testament. Dalawa lang ang babaksakan niyan. The two major facets of the commandments of God. That is to love the Lord your God with all your being. That is what we call personal renewal. No, yung relasyon mo sa Panginoon, that's the vertical. And then love your neighbor as yourself. That is your relational renewal, and that is the horizontal. That's why when you talk of God's love, remember the cross. Yung pataas na linya sa Diyos, yung pahalang na linya para sa ating kapwa. Hindi pwedeng makumpleto ang batas ng Diyos kung wala tayong maayos na relasyon sa ating kapwa. Okay? At sabi pa niya sa 1 John 4:20, sabi ni John, "If anyone says, I love God, yet hates his brother, he is a liar. For anyone who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen. And he has given us this command, whoever loves God must also love his brother." So parang hindi nyo pwedeng paghiwalayin ng dalawa. So pag sinasabi mo, mahal ko ang Diyos, pero hate mo yung iyong kapwa, no, you cannot say that. Ang tunay na pagmamahal sa Diyos, kalakip nun lagi ang pagmamahal sa kanyang kapwa. Okay? So again, two sides of the same coin. At ang sabi niya sa kanyang mga apostol, what distinguishes a Christian or a true disciple of Christ from the rest of the world is this: a new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. So ano ang distinctive character ng mga Christian? Pag-ibig. Huwag niyo pong kalilimutan ito. Ang tunay na Kristiyano, mapagmahal katulad ni Kristo. Kaya when you talk of relationship first principle, yung pagmamahal na pinaranas sa atin ni Kristo, sabi dito, as I have loved you, kailangan maipakita rin natin sa iba. Okay? So, let's talk about the Filipino culture. May bibigyan lang ako sa inyong halimbawa. No? Tayong mga Pilipino, we're so relational. Now, this is from the conceptual theory ni Professor Prospero Covar. At ang sabi niya ganito, our notion of kapwa, honestly, isa pang contributor dito at pinakauna, the father of Filipino psychology, si Professor Virgilio Enriquez. Yung konsepto natin ng kapwa, alam nyo ba yun?
hindi tayo nabubuhay na nag-iisa. In Western societies, for example, European, Americans, highly individualistic ang kanilang pagtingin sa buhay. Kaya ako titingnan ninyo kahit yung kanilang mga teorya about self-actualization kay Maslow, if you know that, talagang nag-iisa lang sila. Parang I would do everything so that I can succeed alone, individually. Pero tayong mga Easterner, lalo na tayo mga Pinoy, kung sila individualistic, tayo collectivistic, communitarian, communitarian. Yung tipong hindi tayo pwedeng mabuhay pag wala ang iba. And this is really the main essence of loving others. Kaya yung notion natin ng kapwa, it means I, we, us, together. Kumbaga, kapwa is our shared identity. That's the notion and the meaning of kapwa sa atin. Kaya di ba may programa, I think si former Secretary Orly Mercado, kapwa ko, mahal ko. Hindi niyo po pwedeng ihiwalay yung inyong pagiging Pilipino sa inyong kapwa Pilipino. At tingnan niyo to. Ako na yung konsepto ng ano, ng if you the vase, no? Yung, sabi niya tapayan, siguro yung pinaka parang native na konsepto ng tapayan. Paano tayo nakikipag-relate sa iba? Meron tayong konsepto ng loob at labas. Yung konsepto natin ng labas, sila yung mga ibang tao. Hindi sila bahagi ng ating buhay. Okay? Pero meron tayong konsepto rin ng loob. Sila yung mga tagaloob natin, sila yung bahagi ng ating buhay, hindi sila iba sa atin. So example, sino ba yung kapwa natin? Sila yung mga hindi pa natin kalapit ng damdamin. Nasa labas sila. Okay? At yung konsepto ng loob, sila yung pumasok sa ating pagkatao, ating damdamin na bahagi ng ating buhay. Kaya yung sakop ng loob at labas ng Pinoy, napaka creative I would say. Kahit yung mga hindi mo kilala, rin na nakaupo kayo sa may bus station, may nakausap kayo. Basta may common ground, parang maka-identify siya, oh, taga dito rin ako. O parang lumalabas, aba, hindi ka ibang tao sa akin. Pero may levels ito ha. May tinatawag tayong mababaw. Okay, ito itong konsepto na to. Meron tayong konsepto rin ng malalim. Meron mga tao na nasa loob natin, consider the sacred space sa ating pagkatao, na mababaw lang yung ating pagiging kaibigan, mababaw yung ating pagkakilala. Pero hindi sila iba. Maari ito yung ating mga colleagues, mga kaklase. Pero meron tayo ding mga kasama, malalim. Ayan, nasa ilalim. Yung ating relasyon sa kanila. So ito yung ating mga best friends, mga kamag-anak, yung naiiyakan natin pag may problema tayo. So pagbabaw, you're on the surface level. Pag may malalim ang relasyon mo sa tao, they know who you really are kasi may lalim, depth. Okay? So meron din tayo tinatawag na makitid at malawak na pagtingin sa buhay. Pag sabi makitid, narrow, no? Knowing you as an individual. Kumbaga ang punto, yung 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 pagtingin mo sa buhay, makitid kapag siguro sariling karanasan mo lang nakikita mo, hindi mo rin nararamdaman at nakikita yung perspektiba ng iba. Pero as we go on sa ating buhay, meron tayong paglawak ng pagtingin. Okay, sabi ito, the broad perspective, knowing who you are in relation to others. So, ito na yung mas titingnan natin yung mga kababayan natin sa ibang lugar na hindi natin dati pinapansin kasi naramdaman natin bahagi sila ng ating pagkatao. So, you see the point mga kapatid? I'll give you another example kung paano natin titignan. Kaya mahalaga sa ating mga Pinoy yung piyesta. Okay? May isang culinary expert sabi niya, ang mga niluluto ng Pinoy, okay, hindi pang isang tao. You take a look, research niyo yung mga niluluto, yung mga delicacy ng Pinoy. Hindi siya pang isang tao, kundi pang maramihan. Bakit? Bahagi ng ating pagbibigay ng ating sarili sa ating kapwa, sinasama natin sila sa kainan. Kaya mahilig tayo sa piyesta mga kapatid. At tignan mo rin yan, ginawa ni Jesus. No? Kasi ito example, no? Si Jesus kasama yung kanyang mga apostol, and then, bahagi ng kanyang pagiging malapit sa kanyang mga apostol, He washed the feet of the apostles. So John chapter 13. Okay? So,
Tandaan niyo yung unang prinsipyo. Paano ba tingnan ng Diyos yung iba? Mahalaga sa kanyang relasyon saan, kahit ano pa man ang mangyari. Pag sabing mahalaga ang relasyon, mas mahalaga sa ibang bagay. Importante ikaw bilang tao, kapwa. At tandaan nyo, when you talk of Jesus, love is a verb, not mere feeling. Tingnan nyo itong nangyari sa Matthew chapter 9. Jesus was doing his ministry and he teach in synagogues, he preach and would heal every disease and sickness. Pero itong nag-strike sa akin dito. When he saw the crowds, he had compassion on them. So ano sinasabi natin dito? Hindi lang siya nalungkot kasi yung mga tao parang basang sisi o walang makain. Ginawa niya ang paraan para sila matulungan. Kaya sa maraming pagkakataon, nagpapakain din siya ng mga tao. Hindi niya sinasabi, pagpe-pray kita. Okay? Nakatulad nung sinabi ni James, no? Na kapag nakita ka ng isang kapatiran na nagugutom, di pwede sabihin, pagpe-pray kita. Kung may pagkain ka, abutan mo. So mga kapatid, how do you love people? Gawin nyo ang nararapat na kailangan nila para tulay na maramdaman nila na minamahal mo sila. At tandaan din natin, dito minsan nagkakatalo. How do we love people? Pagbalanse sa katotohanan at sa grasya. When you say love with truth and grace, maraming mga tao sa sobrang pagmamahal, nakukonsinti ang mali. Wala na yung truth. Yung iba naman, sa sobrang pagkiling sa katotohanan, okay, hindi nila naunawaan ngayon kung paano maawa at intindihin ang kanilang kapwa. Okay? So I hope you understand yung pagbalanse. Dapat present itong dalawa. A primary example I could give you is the incident, no? Mamaya sa adulterous woman. Pero tingnan niyo muna in John chapter 1. Ang sabi dito, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Alam niyo yung distinction ng dalawa? When you talk of the law of God given to Moses, panay parusa siya. May purpose kasi yon. Kasi ang tao, dahil sa kanyang makasalanang kalikasan, yung tendency nating magkasala, kailangan pigilan yung mga makasalanang kalikasan. Okay? Kailangan parusahan. Kaya mapakahalaga sa Lord, no, na tanggalin yung impunity. Pag sa impunity, hindi napaparusahan yung nagkasala. Kasi pag hindi napaparusahan yung nagkasala, nagpapatuloy yung kasalanan kasi parang nagiging normal na lang siya. Katanggap-tanggap. That's the law of Moses. Masama ba yun? Hindi masama. Pero tingnan nyo to. Grace and truth came through Jesus Christ. He embodied dalawa. Truth, perhaps, coming from the law, pero yung grace, sinama niya doon. Na kahit hindi kaya ng tao na tuparin ang batas dahil sa ating kahinaan. Yung term, di ba? Tao lang. Pero lagi may pag-asa ang tao na mahalin pa rin ng Diyos. Okay? Naintindihan? Oh, just to give you an idea. Sa batas ng mga Hebreo, sa kanilang sa kanilang Torah, yung kanilang laws, the book of laws. Importante ito. Meron silang mga batas, to almost 615 laws. 615 o 13, sorry. At ang sabi ni James, isa lang dito ang hindi mo matupad as if you violated all of them. And this would lead to, during Jesus' time, we call it legalism. Yung lahat na nakalagay doon, literal nilang ginagawa na hindi na nila naintindihan yung purpose o the spirit behind the law. Kaya yung legalismo, nakapasin nyo, masyadong mahigpit. Walang konsiderasyon. Ang tabi dito, no, rules without relationship. At anong nangyari? Yung mga religious leader na kumabisado ng mga batas, akala nila mas magaling sila, mas banal sila sa iba. We call it religion without righteousness. Naging mayabang ang maraming religious leader. Kaya mapapansin ninyo, nung panahon ng Panginoon, nasa lupa pa siya, when He ministered, ang kaaway niya hindi naman yung mga sinners na mga normal na tao. Hindi, ang kaaway niya yung mga religious leaders na self-righteous. At ito, dahil base sa batas, ito'y naging standard without a savior. Dahil ang
ang pananaw ng marami, pagbatas, no? Ang magliligtas sa akin is if I would follow and abide by the rules. Kaya nagsisikap sila na talagang maging ano, maging law abiding, na to the extent ano nangyari, nawala na ng pag-ibig. Kumbaga, ang termino dito, no, sa legal term o legal parlance, the letter of the law over the spirit of the law. You want an example? Ganito yan. Kapag sinabi ng batas, for instance, na maging mabait ka sa mga mahihirap, pero may batas ka rin na nagsasabi na kapag nakagawa ng kasalanan, ay dapat parusahan. Paano mo babalansehin yun? Example I could give, yung ginagawa ng MMDA. Okay. Case in point ito, I would like to highlight this. Yung mga, di ba, may mga sidewalk vendor na nagtatrabaho para kumita. So ano nangyayari? Yung kanilang mga tinda, di ba? Kinukumpiska kasi nasa kalye sila. Well, of course, mali sila doon. Pero ito, dapat may remedyo din ang Pilipinas o batas ng Pilipinas para makabawi itong mga vendor na ito at hindi sirain yung kanilang mga paninda. Kunyari, pinangutang pa nila yon para sila makatinda at mabuhay. Nasa ng love doon? Kumbaga, you implement law without due consideration sa pinanggagalingan ng tao. Maaari nyo sabihin ganito, ay hindi batas yun. Pero iba ang batas ng Diyos. We can perform the requirements of the law, but we can also be gracious about it. Okay, gusto nyo patunayan ko pa yan? Okay, ganito yan. Sa batas ng Israel, merong mga considerations. Kaya ito sinabi ni Lord itong na-miss out ng mga pariseyo na sobrang focus sila sa batas, implement na sila ng implement na hindi na sila umiibig at i-consider yung mga dapat nilang i-consider so that they can love people better. Number one, God matters above else. That's a basic principle. Mahalin ng Diyos higit sa lahat. Kaya may batas, di ba? Huwag kayo sasampa sa Diyos-Diyosan. Okay? Importante yon. Number two, human life more than property. Mas mahalaga ang buhay higit sa material na mga ari-arian. Kaya tinan nyo, yung do not murder commandment, nauna siya sa Exodus chapter 20 bago yung do not covet your neighbor's property. Bakit? Importante sa Diyos na yung buhay ang maisalba. Kasi, di ba, you know the logic. Madaling palitan ng property, pero yung buhay, mahirap. Hindi mo na maibabalik. Kunyari, nag-death penalty, nagkamali ka ng implementation. Okay? So, napatay mo na. Sorry na lang. Hindi. With due consideration that these people na nagkamali can also change. Okay? At kung meron man silang ginagawang hindi maganda, i-address mo yun. Kasi there are always reasons for the behavior of people. At ito pa, human needs more than legal rights. Sa batas ng Hebreo, meron silang mga binigay si Yahweh, no? May binigay si Yahweh sa kanila na alagaan din kahit ang mga alien, ang mga mahihirap, na kahit hindi sila bahagi ng bayan ng Israel, kailangan tulungan din sila. Do not oppress the slaves. Nasa Deuteronomy chapter 23 yan. Kahit sila mga alipin, kailangan yung mahalin niya mga yan kasi sila dahilan ba't kayo nakakapagtrabaho ng ibang bagay. At silang kumikita para sa inyo, sila nagtatrabaho. Pati yung mga yung mga utang, there would come a time na there would be a year of jubilee, yung ika-cancel lahat ng utang. And also, papipiliin ng slave kung gusto niya manatiling slave o malaya siya. So there's a choice for the people na naglilingkod kung anong gusto nilang gawin sa buhay nila. See the point? Human needs more than legal rights. At ito pa, family should be valued. Napakahalaga niyan sa bayan ng Israel. Kaya yung 4th and 6th commandment, yung love your parents and do not commit adultery, napakahalaga niyan. Huwag niyong i-violate yan. Bakit? You would destroy the moral fabric of society. And the basic institution of society is the family. Kaya anuman ang batas na sisira sa pamilya, ano tayo dyan? Dahan-dahan tayo mag-implement. Number 6, justice must be impartial, walang kinikilingan, especially to the vulnerable, yung mga walang kakayahan.
Alam niyo, nakakalungkot sa ating bansa at kahit sa ibang bansa. Sabi nila, ang kulungan daw ay para lang sa mahihirap. Ang problema natin doon, honestly, nagpapatuloy siya na parang rant na lang tayo ng rant sa social media nang wala tayo nagagawang tama na paulit-ulit na lang. Kaya si Lord, katulad ng nangyari sa mga Israelita sa Egypt, nakita ni Lord yung paghihirap ng mga Israelita under the Egyptians. Kaya tinawag niya na si Moses, ilabas mo na ang aking bayan mula sa paghihirap sa Ehipto. Kasi ang gusto ng Panginoon, katarungan. At bahagi ng katarungan ito, parusahan yung dapat parusahan. Okay? Importante yun. At ito pa, kapag may parusa naman, it must be appropriate. Hindi ka lang basta-basta nagpaparusa. Iba-ibang mga kaso, iba-iba ng weight ng parusa. And it must be consistent. Kung ano yung in-apply before ay hindi na-apply ngayon, supervised and not degrading. So yung lex talionis, yung an eye for an eye, tooth for a tooth, honestly, that really talks about fairness. Okay? Deuteronomy chapter 25. Ang sinasabi dito, mahalaga sa Diyos pa rin na kung merong mga nagkasala, hindi dapat na parusahan kung light lang naman yung mga nagawa. For example, uh, sinabi natin, nakikita ng social media to, mas nakukulong pa yung mga nagnanakaw ng corned beef, di ba? Kaysa yung nagnanakaw ng mga bilyon-bilyon at milyon-milyon. So, ano nangyayari? Our justice system has become partial. Okay? Hindi na siya fair. Biased na siya. At hindi appropriate. Anyway, so, overall ang sinasabi ko dito, mahalaga sa Panginoon na yung pagbalanse ng truth and grace naroon. As I said, isa sa prime example niyan, yung nangyari sa adulterous woman sa John chapter 8. Maraming dahilan ang mga tao para sa i-condemn. Pero anong nakita nyo dito? May impartiality. Di ba kapag may adulterous woman, meron ding adulterous man, perhaps, o involved dito. So ang tanong, nasan yung lalaki? Hindi naman nila pinarusahan, tama ba? Guilty rin yun. Kasi nakipagrelasyon siya dito, kahit single pa yan. Anong sinabi ng mga tao? Batuhin. Ano sabi ni Lord? Sino man sa inyo ang walang kasalanan, siyang unang bumato, napahiya sila. Pero tandaan niyo to. Kinondem ba ni Lord ang babae? Hindi. Pero ito rin. Hindi niya rin gusto na magpatuloy ang babae sa buhay na makasalanan. Pagbalanse sa truth and grace. I will not condemn you. Grace. But go now and live your life of sin. Truth. Alam niyo, madaling tanggapin ang katotohanan kapag puno ng pag-ibig. Pero kapag lagi nyo sinasabing katotohanan na hindi kayo umiibig sa tao at hindi kayo concerned na maayos siya, masakit talaga pakinggan. Tandaan ha? Kaya sabi rin ni Lord, the next principle sa relasyon sa natin sa ating kapwa, as you judge, you will also be judged. So, paliwanag ko lang ito kasi maraming mga nag-misquote nito no, sa Matthew chapter 7. Ang sabi kasi dito, do not judge or you too will be judged. Ang sinasabi ni Lord dito ha, righteous judgment. Okay? Ang sinasabi ni Lord kasi dito, kailangan maging righteous ang inyong paghusga, hindi bias o hindi ano paman. Kasi maraming mga tao, ang bilis mag-akusa, pero sila mismo may baho sa kanilang sarili. Kaya tignan niyo yung mga susunod na mga ano ha, na mga verses kasi minsan kino-quote lang yung una eh. Hindi naman tayo po pwede hindi maghusga. Di tanggalin natin yung mga judges. Di ba? Ang sinasabi ni Lord dito, yung mga paghuhusga na hindi tama, ayun ang titigilan natin. For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Yan. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye and pay no attention to the plank in your own eye? You know yung plank? Alin yung ginagamit ng mga barko para pang dala ng mga bagahe papunta dun sa barko. Malalapad dyan mga kapatid. Kumbaga mga plank na malalapad. Eh, yung sawdust parang maliit lang yon. So ibig sabihin, metaphorically, sinasabi ni Lord, nakikita mo yung maliliit na mali ng iyong kapwa. Pero yung malaking mali mo, hindi mo ngayon ma-acknowledge.
Ano sabi ni Lord? You hypocrite. Yun na. Yun yung iwasan natin, yung hypocritical judgment. Yung sabi ka ng sabi mali sila, ikaw nga mismo, hindi mo nga maayos ang sarili mo. First, take the plank out of your own eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. So, mayroon kang moral authority na magsabi na ito gawin mo kung ikaw mismo righteous sa harap ng Diyos. Kasi bakit? Walang maibabato sa iyong kaaway. Hindi ka magigilty, hindi ka nagpapanggap. Okay? Ang sabi rin ni Lord sa Luke chapter 6, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Di ba? Kung sino mapagmahal, makakatanggap din ng pagmamahal. Kung sinong maawain, makakatanggap din ng awa. Kaya yung context ng give and will be given to you na ginagamit natin pag offering. Di ba madalas ginagamit ito? Give. We'll come back to you, di ba? Good measure, press down, shaken together, and running over. Honestly, ang context on, it's not really offering. It talks about justice and forgiveness. Kung ikaw mahabagin sa iba, magiging mahabagin din sa iyong iba. Honestly, palagay ko nararanasan nyo ito eh. Pag mabait kayo sa inyong kapwa, pag nakagawa kayo ng kalokohan, di ba? Yung parang madali rin kayo patawarin kasi naging mabait kayo sa kanila. Pero yung mga salbahe, yung mga pasaway, aba, pag nagkasala yung mga yon, ang hirap patawarin kasi matagal nang may atraso. For this measure you use, it will be measured to you. That's the relationship principle about it. Love begets love. Respect begets respect. Mercy begets mercy. Yun ang gusto ng Panginoon. Naging mabuti tayo sa ating kapwa. Okay? And ito pa, when you love your friends and other people, you would be humble enough and be ready to serve. Isa ito sa pinakita ni Lord. To love others is for us to have this posture of humility. At matuto tayo maglingkod sa iba. Yung hindi mataas ang entitlement. Alam niyo ba yan? Ayoko niyan. Lalo na sa church. Pag nag-utos si pastor, pwede ba may maglinis ng CR? Ay, it's above me. Hindi ako panlinis ng CR. Pang ano lang ako, pang preach. Doon nakita mo na yung pride, di ba? Kapag ikaw worker ng church, at hindi ka marunong maglinis ng CR, kung kailangan maglinis, hindi ko sasabing maglinis kayo for the sake na maglinis, hindi mo kayang gawin yon, you're not ready to become a leader. Ano sabi ni Lord? The greatest among you will be your servant. Kaya sa mga organisasyon, I hope you understand this. Hindi ito power tripping ha. Bago ka umangat, for instance sa military, doon ka muna sa pinakamababang ranggo. Danasin mo lahat ng mga paghihirap sa mababang ranggo. Kasi tuturuan ka nun para unawain yung mga ka-level mo during that time. Kasi pag nasa taas ka na at hindi mo yung dinaanan, hindi mo sila maintindihan. Naintindihan nyo mga kapatid, kailangan maranasan mo ang pinakaaba para hindi ma-develop sa iyo ang kayabangan. Ang panlaban sa yabang ay paglilingkod. Kasi lagi kang nasa posture, nanggaling ako dito. Naunawaan ko sila, bakit hindi sila nagpe-perform ng hindi maayos? Kasi bakit? Kasi dinaanan ko, minsan may sakit, minsan may pinagdadaanan. Pero kung niluklok ka diretso dun sa pinakamataas, yung mga policy mo, yung mga galawan mo, yung mga order mo, mga utos mo, masasaktan yung baba kasi una-una, hindi ka marunong makinig. Kasi hindi mo nga nadanas. Kaya sabi ni Lord, for whoever exalts himself will be humbled. Yung nagyayabang, and whoever humbles himself will be exalted. This is what we call the paradox of leadership. Yung mga nagpapakumbaba, siyang pinopromote. Yung mga nagpo-promote sa sarili, siya naman ang binababa. That's why the greatest in the kingdom of God are servants. Kaya dapat handa tayong maglingkod. And the example na binigay ni Lord sa John 13, bago siya ipako sa krus, di ba hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga apostol? Tinanong sila, do you understand what I have done for you? Si Peter nga sabi niya, Lord, wag na, nakakajahi naman. Pero sabi ni Lord, if I will not wash your feet, ibig sabihin wala kang connection sa akin. Ano siya sabi ni Lord dito? I have set you an example
that you should do as I have done for you. Kumbaga pinakita ng Panginoon, ganun siya magturo si Lord. Ipapakita ko sa inyo, gayahin nyo. At marami sa ating mga apostol namatay. Pinarusahan dahil sumunod sa Panginoon. Dahil naging mapagkumbaba sila at tunay na naglingkod sa Diyos. So tandaan nyo ha, ang tunay na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, bahagi niyan na handa kayong magpakumbaba. Itapon yung feelings of entitlement. Okay? Kaya ang sabi ni Paul sa mga Philippians, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but ano din sabi? In humility. Yung nakakalimutan natin madalas, yung magpakumbaba. Pag leader ka na, ay, hindi na sa akin yung trabaho na yan. No. Pag tinataas ka ng Panginoon sa organization, mas lalo ka dapat magpakumbaba. Bakit? Kasi you model the leadership sa mga nasa baba. Hindi ka nagmo-model ng kayabangan kasi once na na-absorb yan ng mga nasa baba mo, pag sila umangat ay hindi nagagayahin nila. Kahit sa pamilya. Mga magulang, I respectfully request that you model humility. Pag nagkamali, hindi masama magsabi, anak, sorry, nagkamali ako. Okay? Para matutunan ng mga anak ninyo na maging mapakumbaba rin at mag-sorry kapag nagkamali sila, pag tumanda sila. At sabi pa ni Paul, consider others better than yourself. Kung sabihin, magaling ako dyan. I remember nung ako'y nagtuturo, I always ask questions. I do not do straight lecture. Kasi ang mindset ko ganito. Marami ako matututunan sa mga estudyante ko when I just ask questions and let their minds be opened, about many topics. Kasi I can discuss lahat ng nabasa ko sa libro. Pero iba yung mga insights na galing sa mga estudyante ko na pwede ko idagdag ngayon sa mga next lecture ko kasi bakit ang ganda nito. And it has been an effective way of teaching. Kasi I do not consider myself as the master of classroom. Ang tawag ko sa sarili ko, I am a co-learner inside the classroom. Pare-pareho tayong gustong matuto dito. It's just that na ako nagpa-facilitate. I consider myself more of a facilitator more than a teacher. Pag sabing facilitator, tagapagpadaloy ka lang. Organize ka lang how you discuss things. Of course, I do lecture in certain points, pero the main role ko as a teacher is to develop critical thinking among my students. At ang sabi ni Paul dito, each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. At madalas nakakalimutan natin yan. Because of our selfish nature, inuuna natin lagi ang ating sarili. Ang sabi ni Paul, kailangan katulad tayo ni Kristo, na kahit sa Diyos, hindi nagpilit maging Diyos. He made himself nothing, naging alipin katulad ng tao. Anong ginawa ng Diyos Ama sa kanya? And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. That's why, sa susunod ng mga verses niyan, God exalted him, the name above every name, Jesus Christ. So tandaan mga kapatid ha, if you want to love people, be humble. Ganun din, paano naman yung mga kaaway? Nako, hirap nito. Ito madalas na clincher factor sa ating mga relasyon. No? Ano sabi ni Lord? Do good to those who hate you. Pastor, tigilan natin to. Hirap niyan. Totoo naman. Marami na akong instances, anecdotal na lang, experiences ko. Minsan, ang hirap din intindihin ng mga rider sa Lala Move. No? Hate na hate ko itong mga to. Kasi bakit iba nanloloko, yung iba nawawala mga parcel. Pero come to think of it, may mga rider akong nakaka-encounter na hindi mo magagawang mainis. Kahit sinabihan mo i-deliver ng ganitong oras kasi naka-priority o kaya regular na, wag silang kukuha ng maraming mga isasabay. Kahit napapanas ako, pag nakikita ko sila, ito mahalaga, nakita mo sa itsura nila, hindi ka na maiinis. Although mamaya natin pag-uusapan yan,
pagdating sa ano, sorry, napag-usapan na pala natin yan before sa preaching na ito. Pero yung may mga tao na hate mo, pero pag meron ka pag-ibig ng Diyos, hindi mo na magagawang i-hate, tama ba? Kasuklaman sila kasi bakit? Nauuna yung pag-ibig ng Diyos na namamayani sa puso mo. One instance, meron akong pinakuha, Bulacan pa. Sabi ko, tagal nito ah. Siguro kasi sa Lala mo, pwede naman sila magsabay. Kunyari, nagpa-order ka, okay lang naman magsabay. Pero sabi ko, huwag yung dadamihan ng sabay. Kasi iba, grabe. Tumatagal ng kalahating araw. Eh sabi ko, within 3 hours, I hope ma-deliver siya. Siguro mga 4.5 hours na. Pagkasabihan ko na yung rider, sabi ko, pagdating nito, pagkasabihan ko pa. Pero nakita ko yung rider. Yung tipong ano, pagod na pagod. Parang wala pang kain. Hindi galit na lumabas sa puso ko eh. Sabi ko, sorry Lord. Awa eh. No? So ang sinasabi dito, intindihin natin bakit may mga tao na kumilos kakaiba na hindi ayon sa ating expectation and do good to them. Sabi ni Lord sa Matthew 5, kapag tayo inaaway ng tao, do not resist them. When you talk of resisting, yung gaganti ha, yung sinuntok mo ako, susuntukin din kita. Sabi nga, no, if someone strikes you on the right cheek, turn to him the other also. Sinampal ka sa kabila, ilagay mo pa. Kumbaga, ang sabi dito, huwag kang gaganti. And if someone wants to sue you and take your tunic, let him your cloak as well. Yung tunic, yung panlalabas na damit, no? Then yung may cloak ka pa sa loob, ibigay mo rin. If someone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. So, analogically, sinasabi ni Lord dito, kapag ginawan ka ng masama, huwag mong gagantihan ng masama. Give it to the one, sabi dito, who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Kumbaga kahit kaaway mo, pag nanghingi sa'yo, no, pautangin mo. You have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Kasi nasa batas naman ng Israel yan eh. Pero nasabi ni Lord, ito tatandaan, love your enemies and pray for those who persecute you, umuusig sa inyo, that you may be sons of your Father in heaven. Anong dahilan ni Lord ba't na sinabi ito? Kasi we should be like our Father in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good and sends rain on the righteous and the unrighteous. Parang ganito, translation. Mahalin nyo kahit ang masasama na gumagawa ng kalokohan sa inyo. Bakit? Mahal din sila ng ating Diyos amang nasa langit. Tingnan nyo ha, He causes His sun. Kung magbubuti lang sigurong inaalagaan ng Diyos, no? Patay na yung iba. Kasi kunyari, mag-uulan, kailangan natin ng ulan. Yung mga mababait, dyan lang uulan. Yung masasama, agtuyot kayo. Hindi ganun mag-operate ang Diyos. Lahat ng kanyang nilikha, mahal niya. So kung ganun ang attitude ng Diyos sa lahat ng tao, ganun din tayo dapat sa kanila. At ang sabi dito, if you love those who love you, what reward will you get? Madali kasing mahalin pag mahal ka ng tao, tama ba? Kung baka nakuha mo na yung reward mo, minahal ka rin. Are not even tax collectors doing that? Kahit yung masasama sa kalipunan, di pa nagagawa rin nila yun? And if you greet only your brothers, what are you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your heavenly Father is perfect. Pag sabing perfect, kakaiba. Hiwalay sa mundo na makasalanan. So ano sinasabi natin dito? Mga kapatid, mahirap gawin to. Pero wag na tayong gaganti ng masama pag ginawan tayo ng masama. Bakit? Hindi yun ang kalooban ng Diyos sa atin. I watched a Netflix film. Ito kare-release lang nito. You can watch this if you have Netflix account. Ang pamagat niya, Idli Kaday. Okay, ito eksena na ito kasi binugbog siya dito eh. Okay, yung no spoiler. Ang kwento niya basic is this. Pinalaki siya ng kanyang magulang na maging peaceful, hindi nakikipag-away. So overall ang mensahe niya, going back to the roots of your family values. At isa sa mga mensahe nito, para matigil ang gulo, huwag kang gaganti ng masama. Because violence would result in further violence.
Alam niyo saan nanggaling yan? May isang quote dyan na nakuha nila from Mahatma Gandhi. Isa siya sa mga founder ng bansang India. No? Hindi siya Christian, Hindu siya. Ang sabi niya, an eye for an eye makes the whole world blind. You know the principle of eye for an eye? Di ba? Yung lex talionis. Sabi niya, hindi po pwede na kapag sinaktan ka, sasaktan mo rin yung kapwa mo. Kaya isa sa mga mensahe ni Mahatma Gandhi sa kanyang sa kanyang advokasya na nabubuhay pa siya, we call it passive resistance. Hindi ka gagante, uupo ka lang, sit down lang, at yung peaceful protest. Kasi ang mindset nila, hayaan mo mag-appeal yung kabutihan ng kalooban mo doon sa nambububog sa'yo hanggang sa makonsensya siya. Kasi hindi natural sa tao. Naniniwala sila na manakit. You get the point? The same thing with the prinsipyo ng Diyos. At sabi ni Paul sa mga taga-Romans, okay, ang context nito, ang mga Romano na Christians, nasa imperyo sila, pamahalaan, na maraming umuusig sa kanila. Kasi dati silang mga pagans, no? Mga pagano. Then naging Christian sila. Ang sabi ni Paul, do not repay anyone evil for evil. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Ang sabi ni Paul, maaaring hindi sila ng pagkakataon na hindi kayo makapaaway, pero as far as you can, huwag kayo makikipag-away. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. Huwag kayong gagante. Hayaan yung Diyos ang gumanti para sa inyo. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. Imagine, no? Kaaway mo na, papakainin mo pa. If he is thirsty, give him something to drink. Well, in doing this, you will heap burning coals on his head. You know the metaphor, heap burning coals on his head, mapapahiya siya para sa kanyang sarili. Kumbaga, aba, ginawan ko to ng masama. Ginantihan ako ng kabutihan. At natural sa tao na tumigil ang kanyang pagiging marahas pag ginawan siya ng kabutihan. Kaya ang overall rule natin, mga kapatid, when we relate to others na hindi natin kasundo, basa, do not overcome by evil, but overcome evil with good. Tandaan niyo yan, ha? Do not be overcome by evil. Huwag kayong papatalo sa masama. At huwag din kayong gaganti ng masama. Kundi, gantihan nyo ng kabutihan ang kasamaan. So bahagi ng ganitong attitude ay yung next na prinsipyo ng Diyos na hinighlight sa Gospels, learn to forgive. Mahirap ito, mga kapatid, lalo na sa ibang konteksto. Kunyari, inabuso ka mula pagkabata, tapos sasabihin sa'yo, magpatawad ka. It takes processing. Pero when you talk of mga short-term offense, no, mas madali siguro siya in a way kasi mas madaling makarecover yung puso mo kung magdedesisyon ka. Pero again, case-to-case basis ito. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, magdesisyon tayo magpatawad kasi hindi makakabuti sa atin. Dahil ang prinsipyo ng Panginoon, pag hindi tayo marunong magpatawad, our Father in heaven will not also forgive our sins. Saan nanggagaling ito? Doon sa binasa natin kanina. Kasi yung hindi nyo pinapatawad, mahal din ng Diyos yun. Nag-gets nyo, mga kapatid? Gusto ni Lord makapunta rin ng langit yan. Hindi nyo kayang patawarin. So, disqualified kayo. Hindi rin kayo patatawarin ng Diyos. Isang ehemplo o story na sinabi ni Lord, yung unforgiving servant. No? Mamaya, I will explain later. Pero ano sabi ni Lord? Prinsipyo. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Kasi the Hebrew laws would tell you 7 times and then out na. Ano sabi ni Lord? I tell you not 7 times, but 77 times. Ano hindi 77, no? But 70 times 7. So that's 490. Again, that's the metaphor. Ang sinasabi ni Lord, kapag naghihingi ng tawad sa iyo ang tao, patawarin mo. Para at least maramdaman niya, hindi ka gagante, hindi mo siya gagawa ng masama. Pero yung pagbubuo ng tiwala, ibang usapan yun, ha? Kasi forgiveness would require repentance from the offender. Okay?
and would not give him or her license to repeat. Again, repentance, not repetition. Yun ang requirement naman sa offender. Alright? Alam niyo naman siguro kung niloloko lang kayo. Pero ano sinasabi ni Lord? Basta humingi ng tawad, patawarin niyo. Ano yung sinabi niya dun sa isang kwento? Simple lang. May isang tao, mayroong utang sa kanyang amo. Kaya tawad siya. Pero nung nakita niya yung mga taong nagkautang sa kanya, hindi niya magawang patawarin. Nung nalaman ng amo na hindi napatawad yung mga nangutang sa kanya, samantalang pinatawad siya, nagalit yung amo. Talking of a relationship with God. Ayaw ng Diyos, patatawarin tayo, pero hindi tayo marunong magpatawad. Yes, sabi ni Lord, kung kayo mayroong offerings para sa templo, specifically sa mga church worker, o kahit yung mga umaadalo ng church, bago kayo mag-offer kay Lord, go and be reconciled to your brother. Then come and offer your gift. Kailangan ni Lord ng maayos na puso when we go to Him in worship. Ito madalas nakakalimutan ng marami. Dumadalo sa church, may alam nga ako, nakakalungkot, naglilingkod sa church, worship team, singer, pero hindi kayang patawarin yung kanyang mga magulang, mga kapatid. So pang ginagawa niya, basically, wala lang. Hindi counted sa heaven yun. Walang heaven points daw, sabi ng Panginoon. Kasi bakit? Kahit maglingkod ka sa ministry, kung hindi ka marunong magpatawad, it's nothing. Kasi ang una nating dapat isik na approval ay ang forgiveness at love ng Diyos sa atin kasi malinis ang ating puso. Ano sabi ngayon po sa mga Colossians? Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. You know the word bear? Pasanin? I have a particular word na gusto kong sabihin whenever I talk about this passage. Matuto tayong tiisin ang kahinaan ng bawat isa. Kasi lahat tayo may pagkakamali at magpatawaran tayo as the Lord forgave us. Forgive as the Lord forgave you. Mahirap to sa iba if you do not know the last principle I would give you. And this would be, we can only love others if we have experienced God's love ourselves. Tagalog, hindi nyo kayang magmahal sa iba kung hindi nyo naranasang mahalin ng Diyos, maging recipient ng pag-ibig niya, at maramdaman nyo, I'm not worthy of the love, pero still minahal ako ng Diyos. Kaya maraming tao hirap magpatawad kasi sila yung mga tao na hindi pa nagawang lumapit sa Diyos at maramdaman nila, thank you Lord for accepting me kahit ako maraming pagkukulang. Okay, kaya sinabi natin, di ba? Forgive as the Lord forgave you. Ano sabi rin sa 1 John? There is no fear in love, but perfect love drives out fear because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. At ang sabi ni John, bakit natin kayang gawin na mahalin ng Diyos? Because He first loved us. That's the principle, mga kapatid. Hindi nyo kayang mahalin ng iba kung hindi nyo tinanggap ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ninyo. Hindi nyo kaya magpatawad, mahirap magpatawad kung hindi nyo naranasang patawarin ng Diyos. Kaya dito babaksak ang lahat ng ito, mga kapatid. We cannot love as Jesus loves people if we haven't received His love. I have one particular song na favorite, yung sa classic Hillsong. Ang pamagat niya, Come to the Father. You know the lyrics of it. Before the world began, you were on His mind. And every tear you cry is precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Second verse. Nothing you can do could make Him love you more, and nothing that you've done could make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. I like the chorus. Sabi niya, now come to the Father, though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood, everything was done so you would come. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. At isang paraan para matutunan nating mahalin ang ating kapwa
Kung meron tayong brokenness, magpaayos tayo sa Panginoon. Sinira ang ating buhay na maraming bagay, kasalanan, yung ating mga kamag-anak, abuse, trauma, what have you, marami yan. Pero kung nagsuko tayo ng buhay sa Diyos, kaya niyang ayusin lahat ng mali at broken sa atin. Pero minsan, nararamdaman natin, hindi tayo worthy ng pag-ibig ng Diyos. Kaya I'm giving this song sa inyo para maintindihan itong prinsipyo na ito. When you feel you're not good enough, look at your good and gracious Savior. Kayo ba kapatid? O ikaw ba kapatid? Patuloy kang nagsasabi na hindi ka kayang mahalin ng Diyos? Nagkakamali ka. Importante na malagay sa puso't damdamin mo ito. Ano man ang mga nakaraan na nagawa mong kalokohan, kaya kang patawarin ng Diyos. Siguro may mga dahilan kung bakit hindi ka makalapit sa Diyos, nahihiya ka. Kaya sabi doon, come to the Father dahil siya ang tanging makakatulong sa iyo sa lahat ng bagay. So ngayon, I invite you, if you feel you need the love of God sa buhay mo, I invite you to pray with me para magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos na tunay na nagmamahal sa iyo. Bow your head, kapatid. Let's pray. Close your eyes. Lord, we thank you for this wonderful moment na kami makakalapit sa inyo. Alam namin na we're not worthy. Kami makasalanan, maraming kahinaan. Pero isang katotohanan, Panginoon, hindi namin kayang kalimutan. Na mahal mo kami at nais mo magmahal din kami sa iba. Pero we would like to start, Lord, with the idea na tanggapin ang pag-ibig at pagmamahal mo. Lord, lumalapit kami sa iyo bilang mga makasalanan, nangangailangan ng pagbabago mula sa iyo. Mga kapatid, if you want to have a proper, intimate relationship sa Lord, you may say this prayer with all your heart. Narito ang Panginoon, sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, ako'y nagpapakumbaba, ano man ang aking pagkukulang, ano man ang aking kahinaan, baguhin mo ko, Panginoon. Linisin mo ko ng iyong banal na dugo sa lahat ng aking kalikuan, lahat ng aking kamalian, mula pa pagkabata hanggang sa ngayon. Gusto kong sumunod sa iyo, Panginoong Hesus, at baguhin mo ko. Pumasok ka sa puso ko, banal na spirito, at ikaw ang umayos sa lahat ng relasyon ko. Lahat ng ito, tinatanggap ko ng may pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Amen. Ako na lamang ang mananalangin. Lord, we thank you. We glorify you, Lord, dahil alam namin na hindi natatapos ang pagmamahal mo sa amin. And you know the hearts of people who said that prayer. At ang aking dalangin, patuloy na baguhin mo sila, patuloy na ayusin ang kanilang mga relasyon, at ayusin ang lahat ng mali sa kanilang buhay. At narito kami para sumunod sa iyo, at naniniwala kami na sa bawat araw kami binabago mo, kaya handa kaming magmahal sa iyo dahil lahat ng mabubuting bagay ay nagmumula sa iyo. Salamat naman sa iyong biyaya. Sa mga nakikinig, may the Lord bless you and keep you. May the Lord's face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up his countenance upon you and give you peace now and forever. We thank you, Father, for your goodness. We thank you, our Lord Jesus Christ, for your grace and salvation. We thank you, Lord Holy Spirit, for your presence. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. So sa lahat po ng mga nais na lumalim pa sa pagkakilala sa Panginoon, you can contact us through this page. Kung ano man ang inyong nais na malaman sa inyong paglago sa Panginoon. At meron po kami mga small group at meron kami mga discipleship materials na pwedeng makatulong sa inyo. At para patuloy kayong lumalim sa pagkakilala sa Panginoon. Again, continue to pray for our kababayans at kung kayo man ay nasa pagsubok ngayon, kapit lang po sa Panginoon, mahal na mahal tayo ng Panginoon at ang ating bansa. Continue to pray na walang maapektuhang marami ang typhoon na si Uwan. Okay? Kasi
napakabagsik ng mga bagyo at mga trahedyang naganap na sa ating bayan. Pero mahal na mahal tayo ng Panginoon. Again, ako po ang inyong lingkod, Pastor Ronald. At sa susunod na linggo, kita-kita po tayo uli para sa pagpapatuloy ng ating series, Let's Follow Jesus, our Master and Savior. Okay? Maraming salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon.